Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ay damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bumuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa ating buhay, ating pinakapitiin na ating tataglayin ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Alam naman natin na ipinangaral at inituro ng ating Panginoong Jesucristo ang mayroong 10 utos ang Diyos na ipinagkaloob ng Ama, pinagkaloob ng Panginoon kay Moses. 10 utos. Alam naman natin yung 10 Commandments. Ngunit, nang dumating ang ating Panginoon, ang 10 utos na ito ay kanyang binuo na lamang sa 2 kautusan. Ang kautusan ng pag-ibig. The commandment of love. Ang sabi ng Panginoon, mahalin ng Diyos, una at higit sa lahat, ng buong puso, ng buong buo. Sa madaling salita, ating ibigay ang lahat ng pag-ibig sa Panginoon. Yan ang pangunahing utos ng Diyos ayon kay Jesus. At ang pangalawa ay ang ibigin ang kapwa tulad ng pagmamahal o pag-ibig natin sa ating mga sarili. Sa madaling salita, kung gano'n natin kamahal ang ating sarili, gano'n din ang ating gawing pagmamahal, gano'n din ang ating magiging pag-ibig sa ating kapwa. Marami sa atin, mahal ko ang aking anak, mahal ko ang aking asawa, mahal ko ang aking kapatid, mahal ko ang aking kapwa. Ngunit ayon kay Pablo, o ayon kay Juan, kay Jaime, ang pag-ibig na ito ay hindi totoo. Ang pag-ibig na ito ay kasinungalingan kung hindi tayo nagmamahal sa kapwa. Ang gaano man tayo kahambog sa ating pagsasabing mahal natin ang Diyos, kung wala naman tayong pagmamahal sa kapwa, wala tayong pag-ibig. Sabi nga ni Pablo, walang silbi ang anumang pag-ibig, ang anumang pagtulong, ang anumang pagpapahalaga sa kapwa, kung walang kalakip na pag-ibig sa pagtulong na ito. Halimbawa, nagbibigay tayo ng tulong sa kapwa dahil gusto natin ibuto tayo sa darating na halalan. Tumulong tayo sa kapwa dahil iniisip natin na makakatulong din siya sa atin. Magbigay tayo ayon kay Pablo na wala tayong iniisip na anumang kabayaran. Anuman ang ating gawang kabutihan, kung walang kalakip na pagmamahal, sabihin natin, ito, 10 piso, bahala ka na dito. Magbigay tayo sa pulubi. Hindi yan pagtulong. Sapagkat naiinis tayo, nagagalit tayo. Wala sa ating puso ang ating pagbibigay. Gaano mang kalaki, gaano mang kaliit ang ating gawang kabutihan.
gawin natin ito na kasama ang pag-ibig. Paulit-ulit natin tinatalakay sa ating gabay kaigan ang pag-ibig. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit watak-watak ang ating bansa. Hindi tayo nagkakaisa. Kulang tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Halimbawa na lamang natin ang ating paghalal ng ating mga officials sa gobyerno. Hindi natin iniisip ang kabutihan ng pangkalahatan. Ang iniisip natin ang pagsarili nating interes. Na pag manalo ang ating iboboto, mayroon tayong makukuha, magkaroon tayo ng trabaho, magiging 15-30 tayo o anumang mga kabutihan. Pagtulong na may kabayaran, ngunit walang pag-ibig. Yan ang kulang sa atin, ang pag-ibig. Sana mahilig lang din naman tayo sa pagbabasa. Sa mga pagkakataon wala tayong ginagawang masyadong importante, nagbabasa tayo. Buksan natin paminsan-minsan ang banal na aklat. Kapag pag-uusapan ang pag-ibig, basahin natin ang mga sulat ni Pablo sa Romano, sa mga Philippians, sa mga Thessalonians. Lahat ng mga sulat ni Pablo naglalaman ng pag-ibig sa Diyos. Sapagkat kung tunay nating iniibig ang Diyos, kung may pag-ibig tayo sa Diyos, ngunit wala tayong pag-ibig sa kapwa, hindi pag-ibig yan ayon kay Jaime, isang kasinungalingan. At ayon kay Pablo, anuman ang ating ipapakitang pag-ibig, ay anuman ang ating ipapakitang mabuting gawa, mga pagtulong o mga kapangyarihan, kung walang kasamang pag-ibig, baliwala ang lahat. So pag-ibig ang dapat natin pinakamitiin sa buhay. Tatalilayin natin ito, lalo na sa ating pagtulong. Huwag natin gamitin ang pag-ibig sa panlilinlang, sa pagsasamantala, sa panluloko. Ang tunay na pag-ibig, kung ating tanim sa ating puso, ang sinasabi ng Panginoon, anuman ang inyong ginagawa sa iyong kapwa, lalo na sa pinakamababa, lalo na sa pinakamahirap, lalo na sa mga nangangailangan, ginawa ninyo ito sa atin. Sa madaling salita, anuman ang ginagawa natin sa ating kapwa, yan ay ating paglilingkod at pag-ibig sa Panginoon kung kabutihan nila nakalagay ng pag-ibig ang ating ginagawa. Hindi natin maaring ibigin ang Diyos kung hindi natin maibig ang kapwa. Ang Diyos, paano natin maibig ang Diyos dahil hindi natin makikita, hindi natin makakausap kung wala tayong pag-ibig sa kapwa. Sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos na nanaayon sa kanyang larawan at anyo. Tayong matao ang kumakatawan sa Diyos sa pag-ibig. Ibigin natin ang kapwa. Ipakita natin, iniibig natin ang kapwa. Mahal natin ang ating kapwa. Bago natin sasabihin, mahal natin, iniibig natin ang Diyos.